Sa mundo ng boxing, napakaraming boksingero ang binansagang susunod sa yapak ni Manny Pacquiao. May isang batang mandirigma mula sa General Santos City ang napatunayang hindi lang basta bansag ang hawak niya. Sa edad na 19, naging kampiyon siya ng buong mundo. Kaliwete, mabilis, may nakamamatay na lakas at may talentong biyaya mismo ng kalikasan. Siya si Marvelous Marvin Sonsona, isang batang itinalagang maging bilyonaryo at susunod na hari ng boxing. Pero bakit ngayon, sa halip na mga sinturon at milyong dolyar ang hawak niya, ay naging biktima siya ng sunog, nawala ng tirahan at tila tuluyan ng nilimot ng panahon? Ano nga ba ang totoong nangyari sa karera ni Marvin Sonsona? Hangyo na unta, matabangan min ninyo kay grabe. Paano ang isang boksingerong tinitingala ay maagang nalaos, naghirap at napunta sa wala? Ipinanganak noong July 25, 1990 sa General Santos City, ang bayan kung saan nagmula ang nag-iisang Manny Pacquiao. Bata pa lang si Marvin, nakitaan na siya ng kakaibang talino sa boxing. Hindi siya tulad ng ibang boksingero na kailangan pang dumaan sa matinding bugbog para matuto. Si Marvin ay isang natural. Ang kanyang reflexes, ang kanyang footwork at ang kanyang pamatay na kaliwa ay hindi basta-basta na ituturo ng kahit sinong trainer. 2007 nang pasukin niya ang professional boxing sa edad na 17. Sunod-sunod ang kanyang panalo. Pinatumba niya ang mga kalaban na parang mga tuod sa ring. At noong September 5, 2009, dumating ang kanyang pinakamalaking pagkakataon. Nilabanan niya ang kampyon na si Jose Lopez sa Casino Rama, Canada para sa WBO Super Flyweight Championship. Sa loob ng 12 round, pinatunayan ng 19 anyos na Pilipino na siya ang bagong mukha ng boxing. Napanalunan niya ang korona sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa sandaling iyon, nasa tuktok ng mundo si Marvin. Akala ng marami, ito na ang simula ng bagong Pacquiao era. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ito na rin pala ang simula ng kanyang mabilis na pagbagsak. May kasabihan sa boxing, madaling umakyat sa tuktok pero mas mahirap ang manatili roon. At ito ang hindi napaghandaan ng batang kampiyon. Dahil sa maagang kasikatan at hawak na pera, unti-unting nawala ang disiplina ni Marvin sa kanyang sarili. 2 buwan lang matapos niyang makuha ang corona, nakatakda niyang idepensa ang kanyang titulo laban kay Alejandro Hernandez noong November 2009. Ngunit bago pa man sila pumasok sa ring, isang malaking kahiya-hiyang balita ang gumulantang sa Pilipinas. Si Marvin Sonsona ay tumimbang ng lampas sa timbang ng kanyang dibisyon. Dahil dito, tinanggalan agad siya ng corona. Sa weighing scale pa lang, isang matinding sampal para sa kanyang promoter at sa mga tagahanga. Hindi lang yan, ayon sa mga ulat ng kanyang promoter, madalas ding hindi sumisipot si Marvin sa kanyang mga training at flight patungong Amerika. Mas pinipili niyang mamalagi lang sa kanyang hometown para mag-relax. Noong taong 2010, hinarap niya ang matikas na si Wilfredo Vasquez Jr. para sa WBO Super Bantamweight title. Dahil sa kakulangan sa ensayo, nakaranas si Marvin ng kanyang kauna-unahang pagkatalo sa pamamagitan ng isang malupit na 4th round knockout. Dito na pumasok ang depresyon at ang matagal na pagkawala ni Marvin sa radar ng boxing. Bagaman bumalik siya at nakabawi, gaya ng pagganti niya kay Vasquez Jr. noong 2014 sa Madison Square Garden, ang kanyang karera ay naging parang roller coaster. Lalaban ngayon, mawawala ng 3 taon, babalik ulit at mawawala na naman. Ngunit kung akala nyo ay sa boxing lang naging mailap ang swerte kay Marvin, mas matindi ang naging hamon sa kanya sa totoong buhay. Noong July 2025, isang malaking trahedya ang tumama sa dating kampiyon. Nasunog ang kanyang tinitirahang bahay sa General Santos City. Sa isang iglap, ang mga natitirang ari-arian, alaala at maging ang mga lumang simbolo ng kanyang tagumpay ay naging abo. Ako po'y humingi sa inyo ng tulong kasi sa panahon ngayon. Lumabas sa mga balita at video, si Marvin ay nananawagan at humihingi ng tulong sa publiko dahil wala silang matulugan ng kanyang pamilya.
Dito lalong naramdaman ng mga boxing fans ang matinding panghihinayang. Ang boksingerong dati ay lilipad sana patungong Amerika para sa mga malalaking laban, ngayon humingi ng ayuda. Sinubukan niyang magbalik ring noong mga nakaraang taon gaya ng kanyang panalo noong 2022 laban kay Boise Sultan, at may mga usap-usapan pa nga na lalaban siya sa Miami, Florida noong huling bahagi ng 2025. Ngunit sa edad na 35, tila unti-unti na ang isinasara ng panahon ang pinto para sa kanya. Ang istorya ni Marvin Marvelous Sunsuna ay may tuturing na hindi lang basta kwento ng isang boksingero. Ito ay nagsilbing paalala sa lahat. Ang talento ay isang biyaya. Ngunit kung walang disiplina, determinasyon at gabay, ang talentong ito ay madaling maglaho na parang bula. Napakalaking sayang. Si Marvin Sunsuna ay isa sa pinaka-biniyayaang boksingero pagdating sa natural na abilidad. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, naway makabangon si Marvin, hindi man sa loob ng ring, kundi sa laban ng kanyang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa tingin niyo ba ay may pag-asa pa siyang makabalik o huli na ang lahat? I-comment ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Huwag kalimutang i-like na rin ang video na ito at mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Boxbull TV para sa marami pang kwentong kapupulutan natin ng aral. Maraming salamat sa panonood.